Umalis ka na, nandito na mga kasama ko, nandyan ang motor! Hindi ako natatakot. Kailangan yung sabihin kung asan si Prime. Hindi mo gusto sabihin! Kailangan ko maghanap talaga. So kailangan din natin titignan yung palibot. Sana po ay makita ko si Prime. Ulitin ko sa iyo mga kaidol, alam ko na talaga yung na hindi kayo gusto na mag-explore ako mag-isa, pero uulitin ko na rin na sana po ay maintindihan yung sitwasyon ko bilang isang magulang. Gagawin ko po yung lahat ng aking makakaya para sa kapatid ko, kaya maraming salamat din sa inyong suporta mga tol. Alam kong delikado tong ginagawa ko, pero dahil sa kapatid ko ay kailangan ko talaga gumawa ng hakbang. At ayaw ko na rin na baka may mahuli na naman sa amin dahil sa kagaguhan ni Grego. So, ako na lang mag-isa ang lumakad mo muna. Pero huwag kayong mag-alala mga kaidol, pag natuntun ko yung nilulunggaan ni Grego o anuhan nila ni Efraim ay isasabi ko agad sa aking mga kasamahan para buo kami na rescue kay Efraim. Ang akin lang muna ngayon ay matuntun ko kung saan siya nilagay ni Grego. Yun lang po ang point ko dito ngayon. Huwag kayong mag-alala mga kaidol kasi nakahanda na rin po ako palagi. So pasensya na po talaga mga kaidol. Kailangan ko talagang gawin to. Kahit kay 69 ay hindi ko to sinabi. Nalalakad ako mag-isa.
Uy! Saan yung nagasi, Prime? Ano ko si Prem? Saan yung nilagay? Huwag kang gagawa ng maling hakbang. Nabasa ni Commander Grego. Sabog yung ulo mo ngayon. Saan din na? Di ba sinabi niya sa'yo? Mag-ano siya ng location sa'yo? Hindi mo ba natanggap? Hindi mo pa. Hindi pa sa akin ibigay ng location, kaya gumawa nga rin ako ng hakbang. Kailangan mong sabihin yung totoo. Saan nyo nilagay si Efrain? Hindi mo makikita si Prem. Ayop kayo? Ba't ginaganyan yung kapatid ko? Lumalaban kayo ng walang laban-laban ha. Binugbog niyo talaga si Efrain. Hindi mo dinala si Raya. Tuda si Prem. Hindi ko gagawin yan. Kung hindi niyo ipapakita si Efrain, Kaya mo makita si Prime na binugbog. Huwag mong galing si Raya. magsabi ka ng totoo sa akin para hindi masayang yung buhay mo. Malis ka na, Huwag mong Mark. sayangin. Huwag mong sayangin yung buhay mo. Malis ka na, vlogger. Alam namin na may kanya-kanya kayong pamilya rin katulad sa amin. Ba't niyo ginagawa to? Wala kayong mga pakialam. Walang pakialam. May buhay rin kayo ha. May mga magulang din kayo. Malis ka na. Nandito na mga kasama ko. Nandyan ang motor. Hindi ako natatakot. Kailangan yung sabihin kung asan si Prime. Hindi mo ito sabihin. Talagang tapon ka. Maging ganyan yung ano nyo. Ayaw talaga sabihin mga tol. Dami talaga nakabantay dito. Hindi to pwede mga tol. Kailangan kong manap ng ibang madaanan ko. Titignan muna natin yung paligid mga tol kasi kung pag-iisipan nyo ay ano to, tahimik yung lugar pero may mga bantay na, may mga bandido na iniwan pa rin si Grego. Balikan natin yung ano. So kailangan ko talaga hanapin yung kapatid ko. Hindi ako titigil. Ayun talaga ito si Grego. May nilagay na naman. Kailangan muna natin pagmasid sa paligid. Pagkapatibong to. Yan. Ito.
Parang naano ko na to ah. Yan. May bakas pa ng dugo. Parang ito yung lugar na may ano pa oh. May bakas pa na Ito talaga nakita ko sa baka dito na natin si Prime. Yan yung dugo mga kaidolo. Itong lubi oh. So baka dito talaga dinala si Prime. Kaya posibleng malapit lang sila dito. Kasi marami nakabantay na bandido mga kaidol. So sinadya talaga to ni Grego na mag-iwan ng dito. Mga bantay kasi. Tuso talaga tong si Grego. Alam niya na hindi titigil yung mga vlogger na maghanap kay Prime. Kaya nag-iwan siya ng mga tauhan para makabantay. Para hindi makarating sa pinaroroonan ni Prime. Kaya sumusin-basin muna tayo sa paligid mga kaidol. Yun, may mga po, may mga bakas pa. Yan, nalalanta na yung mga yan. Ito kayo mga idolo. May dugo pa. So pahinga muna tayo sa sandali mga kaidol kasi sobrang init na dito. Hindi ako nakadala ng tubig sa pagmamadali. Kasi ayaw kong masayang yung oras na oras na malalampas na wala akong ginagawa para sa kapatid ko. Kaya nga pahinga muna ko mga tol. So, posibleng dito dinala si Prime. May bakas pa ng dugo. Kaya pahinga muna ako dito. Yan. May ginagawa silang para may pinapako sila. Dito ko dadaan. Tahimik yung lugar. Huwag tayong magkumpiyansa mga tol kasi hirap yung lugar ito. Titignan natin yung paligid. May mga puno ng niyog dito.
So, mahirap talaga itong matol. Kailangan ko talagang mag-ingat. Dahil hindi talaga si Grigo na sapul kami sa kanyang mga tawan. Kaya, doble ingat po tayo ngayon mga kaidol. Kasi mahirap talaga maglakad na mag-isa lang. Sana okay lang po yung kapatid ko. Sana buhay pa siya. Sana maabutan ko pa siya. Maabutan namin. At sana rin po ay matuntun ko yung nilagyan ng kapatid ko. Kung saan talaga siya dinala ni Grigo. Kasi lahat ng mga bandido na tinatanong ko bago ko pinatay, hindi talaga magsasalita. Kailangan talaga na madala ko si Raya, si Bulaw at saka si Rigor. Yun talaga yung sinabi ni Grigo. Kaya pag-isipan namin itong mabuti mga tol. Hayaan nyo mga tol, pag nakita ko yung inanuhan ni Efraim ay huwag kayong mag-alala dahil sasabihin ko na rin sa mga kasamahan ko para sabay may kasama ako mag-rescue kay Efraim. Sasama na rin po yung sasabihan ko sila kung makikita ko yung nilulunggaan ni Grigo. Sa ngayon mga kaidol ay gagawa muna ako ng hakbang upang makita ko yung nilulunggaan ni Grigo kung saan talaga nila dinala si Efraim. Kasi ilang gabi na mga ka-idol na hindi ako makatulog ng maayos dahil sa kakaisip ko sa kapatid ko. Kaya patuloy ako sa paghanap mga tol. Dito ako dadaan. Baka siguro mga ka-idol ay i-chat ko mamaya yung mga kasamahan ko baka lang para may kasama ako sa pag-explore. Dito ko dadaan mga tol. Sana na yung lugar. May perkata. So tuloy muna tayo mga tol.